nakikita na natin, ayaw na natin, pambihira. Mula 4 na taon hanggang 12 taon, nasanay yung batang yan, siya ang nasusunod. Kaya hirap na ngayon. So many parents are bringing to me their high school children. Wala na. Bakit? Sinanay mo yung bata na siyang nasusunod, pagkatapos ngayon, hirap na hirap ka. Pag kayo'y nagsimulang magmagulang ng high school, itaga nyo sa bato, hindi kayo magtatagumpay. Alright? So, how do we raise permissive parenting? Alright. One of the best way to raise permissive children is pampering. What is pampering? Basahin natin lahat. Doing. Ready? And? Doing for children what children can do for themselves. Yung anak mo ba'y pwede nang sumubo sa kanyang sarili ba't ang sinusubukan? Yung anak mo ba'y pwede na magtali ng sintas ng kanyang sapatos ba't ikaw ang nagtatali? Napakadakila mong ina. Ay, di pala, napakadakila mong alipin. Alam niyo kung minsan, this is highly psychological. Ayaw ng nanay bitawan yung responsibilidad kasi sa puso niya, ako ang gumagawa sa batang ito. Nanay, ang kadakilaan mo ay hindi nasusukat na lagi kang nahandyan para sa iyong anak. Ang tawag doon, mothers who love too much. Yung ba nanonood ng television? Biglang tumayo yung bata, anak, anong kailangan mo? Wow, super alalay ka talaga. Diba? That's wrong. Naalala ko isang nanay, sinusubuin ng anak ko, anak, kain na, nagtatakbo yung bata, umakit sa puno, anak, babata, isang subo pa, anak, dali! Napakadakila, dakilang alipin. Alright? Now, how do we pamper? One. Basahin nga. Ready? And? Take out children in the morning. Alright. On a regular school day, nagising ka na nanay. Ang ginawa mo, you have done your morning rituals. Naghilamos ka na, nag-toothbrush ka na, whatever, nag-CR ka, everything. So ngayon, magluluto ka na. What's next na gagawin mo? Diyan gising na dyan, mahuli ka sa eskwela. Alright. Kaninong responsibilidad ang pumasok? Sa'yo o sa bata? Kanino? Sa bata! Ba't ikaw ang gumigising? Ang nanay, ang timekeeper ng pamilya. Kasi yung pag di mo ginising, hindi mo magigising yan. Mali. Hindi yan gumigising kasi alam niya at a given time, may kakatok sa puto niya. Responsibilidad niya ang gumising, hindi sa'yo. Kasi yung baka mahuli, alam niyo, napakarami nating takot na nakaka-blackmail sa atin kaya hindi natin magawa ang tama. What I did with my kids when they were yet small, ibinili ko ng tigisang alarm clock, bahala kayo, i-shake niyan, and wake up on your own. And they wake up on their own. Responsibilidad nila yun eh. Hindi ba? Yung pagpasok, hindi yun. So, nagising na yung bata. O sige na, ligo na. At yung ibang nanay, saka pa na binubusan ng tubig yung bata. Para magising. At habang naliligo ang bata, bubuksan ni mami ang kanyang dresser at naghahanap ng isusuot ng bata. Ang nanay, ang fashion consultant ng pamilya. Pagkabis ng bata, pagkain. Tama? Next. Basahin natin. Ready? In. Yan. Alam niyo ito. Ito yung bata. Umaga, papasok na. Sabi ng nanay, ba't di pa pumasok? Hindi ko makita yung notebook ko eh. Kasi sinasabi ko sa'yo, ilalagay mo yung notebook mo sa mesa mo. Huwag mo naalisin sa bag mo. At ikaw kasi masyado kang buraran. Yung malam mo sa man, bala. Pero habang nagdadaldal yung nanay, lahat ng silya, binaliktad, lahat ng sopa, hinahanap niya. Kaya sabi ng bata, bilisan mo! Di ba mukha kang alipin ako? Alright. And daldal ka ng daldal, sermon ka ng sermon, wala ka namang ginagawa para matulog yung bata. What I did with my kids was this. Kumuha ko ng isang malaking kahon. Sabi ko, mga anak, okay, itong kahon na ito itatago ko sa bodega.
Kung saan ay mainit, kung saan ay may ipis, kung saan ay may daga, kung saan ay madilim, at nakakatakot. Para saan yan? Lahat ng nakakalat niyong gamit, dito ko ilalagay. Nakita niyo? So, hindi sila magkakalat. Sino may gusto pumasok sa bodega? Ayaw! Ilipit. Ngayon, of course, yung anak ko lalaki matalino. Ang kanyang mga laruan, lalagyan ng bond paper sa ibabaw. Nakasulat, I am not done yet. Don't touch. At least, alam mo, aware siya, dapat niyang itabi yung kanyang laruan. Diba? Next! Taking what? Responsibility for most tasks at home. Ang mga dakilang magulang. Yung mga, ikaw maghugas ng sakapan, ha? Maghugas ng sakapan. Bakit ganyan? Bakit nalang sa tubig? Naskada lang na lang. Ayun, natuto yung bata. Natama ka sa responsibilidad. Right? Okay. And then, allowing children to disregard rules. Maraming mga magulang, gawa ng rules, hindi naman sinasaktuparan. Halimbawa, sabi ng nanay, basta't wala kayo dito sa mesa ng oras ng pagkain, hindi kayo kakain. Asa mo si Junior? Andun po, nanonood ng TV. Di ba oras ng pagkain ngayon? Tawagin mo. Ayaw po, mamaya na lang daw po, tapos daw pinapon. Sige, itabi na yung pagkain niya para mamaya na lang kumain niya. Asa yung rule mo? See that? O kaya naman ito. Ilan sa inyo mga nanay, tinatakot ang mga bata. Pag hindi ka natulog ngayon, di ba? Pagtulak kita ng kamay. Pag hindi ka tumigil ng kaiyak, itatapon kita sa bintana. Mga nanay, ilan na ang naitapon sa bintana mga nanay? Ang problema is this. Tinatakot niyo ang bata sa isang bagay na hindi niyo gagawin at kilalang kilala ka na ng anak mo. Kaya ang anak mo walang pakundangan. Kahit ano sabi mo, di ka sinusunod. Bakit? Ito yung mga bata naglalaro. Sabi mo sa anak mo, oy, tabi niya mga laro niya. Kung di, tatapon ko yan. Sabi ng anak mo sa kalaro, kamaniwala ko. Bakit? Kasi ilang pong beses na ikinalat ng bata yung laruang yan at wala natapong laruan. Daldal ka ng daldal, wala ka namang ginagawa. So, kilala ka na ng anak mo. Daldal mo yan, walang gagawin yan. Yung reputation mo sa anak mo, wala kang isang salita, hindi ba? So when you make rules, do it. If you're gonna do it, don't make rules. Next, granting special privileges. Bata-bata pa yung mga bata, mga anak natin, may ATM na. Diba? O kaya naka-cellphone na. Napansin niyo ba yung mga magulang ng teenager? Kayo ang bumili ng cellphone. Kayo ang naglo-load. At pag kayo tumawag, pinapatay. Alright? There are parents who believe that the goal of parenting is to make their children happy. Ang tawag natin dyan, McDonald theology. Ano ba McDonald theology? Happy meal. Bakit? Napansin ba ninyo? Wala naman sa ating mga magulang ang ginagawa ng advertisement para mag-appeal sa atin ng McDonald's. Puro anak natin. Di ba? May toys, mga anak, pagkakumain kayo dyan. Kaya mga bata, sabi sa nanay, Daddy, Mami, dito tayo, Magdo. Hindi anak, dito kayo. Hindi, dito tayo. O, sunod yung mga magulang. Sige anak, dyan mo gusto eh. O, sige. Kaya yan, McDonald theology. You want your children to be happy? Gawin mo lahat ng gusto nilang gawin mo, and they will be happy. Okay? Isang araw, I have an OFW father in my office. He worked 15 years of his prime life outside of the country. So siguro mga from age 35, out of the country na siya, or age 30, out of the country na siya. Nakakawa ang lalaking ito. Alam mo kung bakit? Nung nasa harap ko siya, yung kanyang luha, yung kanyang sipon, at yung kanyang laway, sama-sama ng tulog.
Ibig sabihin, alam nyo kung gaano kasakit sa kanya yung kanyang karanasan. Sabi niya, alam mo ninyo, kaya ako na-uwi kasi 6 months ago, ikinasal yung anak kong lalaki. At ngayon, no, hiwalay na sa asawa. Yun yung sumunod sa kanya. 8 taon na ho sa isang 4-year course, hindi pa makatapos. Yung sumunod ho sa kanyang anak ko, pregnant out of wedlock. And I suspect na yung bunso kong anak na lalaki is on drugs. Eh, pagkagano naman ang anak mo. Palagay ko na ipupupok mo ulo sa dingding, hindi ba? Ang sakit-sakit naman, nagpakahirap ka ng gusto para ano? Para wala. Kaya sabi niya, I just want to give my children the good life. Now, parents, what is a good life? Huh? Can you define what is a good life? We want to give our children the good life, right? But what is the good life? What is the measuring stick for giving your children the good life? Ang marami sa atin, the good life is, siyempre naman, kung anong meron na kay-eskwela na anak ko, dapat meron din siya. Siyempre naman, dapat yung anak ko nasa magandang eskwelahan. Siyempre naman, yung anak ko ganito, teka muna. Is that the good life? I don't think so. Okay? You see, God's dream for your child is to be godly. Not happy. Then it will make him rejoice all his life. Kapag ang anak mo ay naging makadiyos, bawat araw ng kanyang buhay, there is joy. Amen. Right? Happiness is dependent on circumstances. So, sumweldo ka. May bonus, happy ka. Bago ka nakarating sa bahay, nakita mo, laslas yung bulsa mo, nadukot yung bonus mo. Lungkot ka na. Nakita mo, in a span of 1 hour, happy, then lonely. But the joy remains the same. Anyone na kay Kristo at nananampalataya sa Panginoon, may katuwaan na anuman ang mangyari sa akin sa mundong ito, I am heaven-bound with my Savior. Amen. That's the joy. At iyon ang dapat ituro natin sa ating mga anak. Now, sabi ni Lindsay, direct your efforts more to preparing youth for the path and less to preparing the path for youth. Marami sa atin, ang inihanda natin, yung dadaanan ng bata. Yung bang, anak dito maganda, walang problema. Anak dito dumaan, yan, ayos yan. Hindi. Ihanda mo yung bata para kahit anong daanan niya, ready siya. In other words, mga nanay, mga tatay, huwag kayong laging nakasalo sa anak nyo. Dibawa, yung anak nyo magdamag ng nood ng telebisyon, alas 3 na ng madaling araw na tulog, kinabukasan di makapasok. Eto na ang dakilang ina. Matawagan ng eskwelahan, check na po kayo, di po makakapasok na anak ko, mukha po ata masama ang katawan, may sakit po yata. Nakita mo na. Ang tawag doon sa iyo, enabler ka. You're enabling your children to grow with worst attitude in life. Okay? So prepare the child. Turuan mo ang bata. Hindi yung lagi ka nakasalo at lagi ka nakaayos. Tandaan mo, hindi ka lagi kasama ng anak mo. Kaya kawawa ang anak mo pag namatay ka. Dahil walang natutulog sa iyo. Sabi nung kaibigan kong madre, na partner ko sa parenting, lagi niyang sinasabi ito, you may have not done anything good in this world. But if you have trained your children well, if you have trained your children to leave you, you are a saint. Ibig sabihin, dakilang gawain nyo. Naturuan mo na tama ang bata. May mga magulang na pag yung anak, may camping yung mga bata. Naku po, ano kaya mangyayari? Ano kaya gagawin ng anak ko? Pwede ako sumama. Babysitter, high school na yung anak mo. Kasi takot kang baka hindi marunong ligpit. Dahil what? Hindi mo kasi tinuruan. Tandaan nyo ito. Kapag naihanda nyo ang anak nyo, naiwanan kayo kasi kaya na niyang mabuhay on his own, you are a saint. Okay?
The other kind of ineffective parenting is called autocratic parenting. Baliktad ito nung una. When parents run roughshod over their children, kayang-kaya ng magulang ang anak. Ibig sabihin, okay, ang mga magulang ay naniniwala na alam nila ang lahat ng bagay at sila nagdedesisyon para sa kanilang anak. Okay? They are very critical. Yung tipong, anak, pinunasan mo na ba to? Opo, mami. Yan, malinis na ba sa bayan mo yan? Tingnan mo nga, kapag alikabok. Very demanding. Dapat! Okay? Very threatening. Akala mo kung sino ka, kung di kita paaralin. Ha? Kung di kita bigyan ng allowance. Ha? Okay, kanya. Lagi nananakot eh. Okay. Kaya nga meron akong isang lecture on title is, ang parents ko, magulang talaga. Okay. What I'd like us to understand is effective parenting, which is democratic parenting. Democratic parenting is simply built on equality and mutual respect. Meaning, ikaw at ang anak mo, equal. Kaya niyo ba tanggapin yan? Mati mo na. Kung kami ng anak ko, equal, abay siya na magpakain sa sarili niya. Siya na ang bumuhay sa sarili niya. Siya na ang magpaaral sa sarili niya. Kung equal kami, hindi ho. Ang ibig sabihin ng equality, ganito. Okay. Kayo ba'y naniniwala na ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo equal? Amen. Equal, di ba? Amen. Pero, sa creation, the Father was there. In salvation, the Son was there. Hindi ba? And now, the Holy Spirit is living with us. In functions, magkakaiba. Pero, equal bilang Diyos. So bakit tayo, ang function iba. Tatay ka, ikaw magpaaral. Pero tandaan mo, ang anak mo, ka-equal mo. Bakit? Ikaw at ang anak mo, parehong nilalang sa wangis ng Diyos. Walang mas mataas, walang mas mababa. Equal. Ikaw at ang anak mo, parehong may damdamin. Equal. Ibig sabihin, kung ang anak mo ay may damdamin, nasasaktan yan pagka binatukan mo sa harap ng mga kaibigan. Ikaw kaya ang batukan ng anak mo sa harap ng kaibigan mo. Kasi that's inequality. Yung hindi nila pwedeng gawin sa'yo, ginagawa mo sa kanila. Bakit? Dahil tatay ka? Hindi mo dapat lamang na kung yung bata ay nasasaktan kapag napapahiya, isipin mo na may karapatan yung batang hiyain ka kasi ginagawa mo sa kanya yun. So ayaw mong gawin ng anak mo ang ginagawa mo sa kanya, then huwag mong gawin sa anak mo para hindi niya gawin sa iyo. Inequality. Hindi po ba? And then, mutual respect.